'Di ba sabi ninyo, dapat kasuhan yung mga bumabastos kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? May nagkomento niyan. Eh muka. Oh, muka. No? Bakit ano sabi dito? CIDG pinag-aaralan ang kaso laban sa mga nananawagan ng pag-aaklas. Tsaka yung mga ano, yung mga kagaya ni ano, ni sino ba yung si Meow Meow? Yung mga kagaya nun dapat kinakasuhan na ho yun mga boss eh. Nakita nyo ba yung vlog natin kaninang umaga? Yung vlog natin kaninang umaga, ano yung pinaglalagay ni Meow Meow doon? Sabi ni Meow Meow, si Bongbong Marcos daw ang nagpasunog ng DPWH para daw yung mga ebidensya laban dito kay Martin Romualdez, kay JJ Suarez, sino pa? Kay yung asawa ni Maine Mendoza, eh mawala na daw ho. Rektahan niyang sinabi yun ha. Wala naman hong basihan mga kababayan. Wala naman pong pinaguhugutan ng ebidensya. Itong si Barsaga. Wala. Kasi yun, nauubos na yung kanyang kasikatan eh. No, pagkatapos nung Forbes Park, matunog pa ba yung kanyang mga pangalan sa DDS? Hindi na, kasi napikon sa kanya. Kesyo daw iaalay ang buhay, kesyo daw para sa bayan hanggang mamatay. Pero nung dumating daw po doon sa Forbes Park, mga kababayan, mga boss, chief, sir, ay hindi pa daw umabot ng 1 oras o 30 minuto. Di po ba? Hindi pa daw umabot. Kaya nga si Banat Bay sabi, nandun ako, nakaganon ako. Kakaway-kaway lang, parang artista daw ang datingan. Kasi yun lang ang gusto at yun lang ang habol niyang si Barsaga. Kaya ho, mga bossing, yung mga pinagpo-post ni Barsaga, ayun ako, napapansin niyo po ba, palala ng palala yung mga pinopost? Kasi nauubusan na ng pumapansin sa kanya. Kailangan palala ng palala. Dapat yan, isa doon sa mga kasuhan si Barsaga. Dapat nga, tanggal na yan sa pagka-congressman eh. CIDG pinag-aaralan kaso laban sa mga nanawagan ng pag-aaklas. Meron pang isa. Yung sabi the purge daw. Yung September 21. Kaya naman ho, nag-umpisa yung mga panununog, nag-umpisa yung mga silaban ng kung ano-ano. Dahil doon sa kanila. No, the purge daw, the purge daw ang gagawin ng September 21. Yun, yung mga kabataan nahimok na manggugulo doon sa September 21 na kanilang rally. Ganun yung ginawa nila. Di ba? Puro bintang pa lang, wala na sa ulat sa mga DDS, attention seeker. Totoo, no? Alamin mo, tanungin mo sila kung meron ka bang patunay diyan sa sinasabi mo. Ang sasabihin lang sa inyo, wala, hindi mo alam yata yung nangyayari sa bayan. Ganon gagawin, paulit-ulit. Ano po, pag sinagot mo sila, mga boss, sige nga bigyan nyo lang kami ng miski isang ebidensya. Like example, kay Martin Romualdez na lang. Mga boss, bigyan nyo lang kami miski isang ebidensya na magpapatunay na si Martin Romualdez ay talagang mastermind yung mga yan. Sabihin lang sa iyo, boss, bulag ka yata eh. Hindi mo yata nalalaman kung ano nangyayari sa bayan. Ganun lang. Lagi ko sinasabi, mga boss chief, sir, kapag walang ebidensya, ihinto na natin yung usapan. Kasi walang patutunguhan. Saka na tayo mag-usap dyan. Saka na natin pag-usapan yan kapag may inilabas na kayong ebidensya. Ganun lang naman di ba? Pag walang ebidensya, sorry, ayokong mag-aksaya ng panahon dyan. Papaikot-ikutin mo lang ako doon sa, hindi mo yata nakikita yung nangyayari sa bansa eh. Boss, bulag ka yata eh. Boss, ang dami nang nagsasabi eh. Miski ako sabihin ko, magnanakaw si Vice Presidente, kayang-kaya kong sabihin yun. Di ba? Kaya lang, ang tanong, asaan yung patunay ko? Di ba? Kaya nga ho ako, mga kababayan, kahit nasandamakmak na yung nakahain dyan, nakalatag dyan, na ebidensya, yung mga Mary Grace Piato, sandamakmak na yung tao na willing magpatunay na sila ay nakatanggap ng 25 to 50,000 sa puting sobre. Kahit ako mismo, nakita ko na yung pagbabanta ni ni Vice Presidente sa Pangulo, asawa at doon sa pinsan
hindi ko pa din humagawa na sabihin na magnanakaw ang Vice Presidente hanggat hindi napapatunayan. Eto yung kanila, ni isa wala. Walang maipakita. Dadalihin ka lang niyang mga yan sa palaging sasabihin na, boss, hindi mo ba nakikita yung nangyayari sa bansa? Anak ng tokwang yun. Hindi pwede ho yun, mga kababayan. Kailangan laging merong ebidensya. Sabi ni Luis Aranda Quijano, naku, wala talaga. Pirma ni Kong Martin Romualdez sa insertion budget 2025. O, napakorek si Chi. O, bagong tabas ka na naman, boss, ha? Sa isang panayam, eto, balik tayo dito. Pinag-aaralan na ng Criminal Investigation Detection Group, CIDG, ang kasong maaaring isampa sa mga retired general na nananawagan ng pag-aklas laban sa gobyerno ayon kay Armed Forces of the Philippines, AFP, Romeo Bronner. Naku po. Tapos baka malaman ba, baka mapatunayan pa yung iniebas ni Mami Pebbles na ito daw mga retired general, pinagbabayaran daw ho ni Chavit Singson ng 300,000 kada ulo. Kaya napasama. Ano naman ang mangyayari doon, Chavit? Kung totoo yung sinasabi ni Pebbles Talakera na pinagbabayaran mo ng 300,000 kada ulo. Mga retirado na yan eh. No? Ang hindi ho nila makuha, mga kababayan, yung mismong nakaupo, kagaya nila General Bronner. No, dahil po tapat sa serbisyo at tapat sa pamahalaang Pilipinas, tapat po sa gobyerno. O di ba? Si Legal Brother Lope, bumaba ka dyan sa bubungan nyo, tigilan mo na yung pagkakalapate, gabi na, bukas na ulit. Shoutout sa iyo. Nako, andyan si Old Time. Salamat po sa inyong super sticker, madam. Sa isang panayam kay Bronner, sinabi nito na hindi lang mga retiradong general kundi pati lahat ng individual na nanawagan ng kudeta sa administrasyon Marcos Jr. Wala namang mga patunay kasi. Biruin mo kontra daw ho sila, mga boss chief sir, doon sa korupsyon sa ating bayan. Ang Pangulo ang nangunguna. No? Ang Pangulo ang nangunguna na gustong masugpuho ang korupsyon sa ating bayan. Ano yun? Ano yung mga iniebas at ano yung mga sinasabi nila? Di ho ba? Mga papansin lang ho. Di ba, Ma'am Gemma Kilitoy at Corazon Villar at Louie Arandaza Quijano, yung mga senators, playing safe lang. Baka may pasingit at dikit pa sa BP Fiona. Alam nyo, ang hinahangaan ko lang ngayon sa mga senador ho, yung si Lacson at si Senador Tito Soto, mga bossing. No? O baka meron akong nalimutan. Ano nyo na lang. Sama nyo na lang dyan. Just Vincent! Par, shout out sa'yo. Tsaka yung mga hip-hop na nanawagan na kumbaga gulo-gulo daw. Diba? John J. Jason at Dut Pintura. Ang panawagan o galit ng mga dating general at ilang mga personalidad at individual ay dahil sa kontrobersyal sa flood control project sa DPWH, mga kontraktor at ilang mga opisyal ng pamahalaan. Hindi lalo na yung mga DDS. Sinasabi nila si Bongbong Marcos ang may kagagawan niya. Si Bongbong Marcos ang dapat pababain. Naknan tokwa kayo, hindi kayo nag-a-analyze. Siguro banat lang kayo ng banat. May bayad dito. Sige, sama tayo. No? Kaya yung iba sa inyo na mga nagrarally, minsan nauhuli na hindi alam kung ano yung pinaglalaban Di po ba, ulitin ko, hindi ako nangungulangot. Yung labas ng ilong ko, nangangati ho, mga bossing. Yung iba sa kanila, wala lang. Trip-trip lang. Kasi bakit? Alam naman natin, batid nating lahat, mga bossing, na yan pong paglalabas ng mga kontraktor, etc. Kaya po nalaman yung mga diskaya at yung mga politiko ngayon at yung mga nasa gobyerno ngayon dahil po inumpisahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tapos ngayon, isisingit nila si Pangulong Bongbong Marcos daw ho, mga bossing, ang may kagagawan ng korupsyon sa Pilipinas. Mga gago. Di ba, Sir Ronel Fernan? Nilinaw din ni Bronner na hindi sila kontra sa pag-aaklas ng mga retiradong general, subalit huwag naman silang mag-aya ng iba pang mag-aklas laban sa gobyerno. Bigla kong naalala tuloy si sino ba yon? Si Dado.
Nasaan na ba si Dado? Nag-aaklas pa din ba yun? Minsan ako nagmumura sandali. Hanapin ko yung vlog ni Dado. Ano pangalan ni Dado? Dado Clemente. Ayan, tingnan natin. Huling vlog niya, naku, wala. Naku, hindi. Naku. Naku, UNTV, Pudi. Mukhang wala na. Ano ba yung pangalan ni, Pinoy Survivor. O, yun. Pinoy Survivor. Ayun, 177,000. Ba, payat ni Dado dito. Epekto ng paghiwalay ng Mindanao. Aba, hiwalay naman ng Mindanao. Ang issue ngayon, ibang klase Ihiwalay na epekto ng ang paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Oh. Ito, minsan trip-trip din hong mag-vlog to no? Bigla na lang magmumura Bigla na lang mag-aamok ho, mga kababayan Oh. Hindi din nalalaman nila kung sino yung mga totoong kalaban at kung sino talaga yung mga sinasabing magnanakaw sa gobyerno.